Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 26 June 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 37. Ang kahilingan ni Zedekias kay Jeremiah. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Jeremiah chapter 37 verse 1. Si Zedekias na anak ni Haring Josias ang inilagay ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia bilang hari ng Juda. Kalili ni Conillas na anak ni Haring Jehoiakim. Verse 2, ngunit ang pahayag ni Yahweh na ipinapasabi kay Propeta Jeremiah ay hindi rin dininig ni Zedekias na kanyang mga pinuno at ng mga tao. Verse 3, inutusan ni Haring Zedekias si Jehokal, anak ni Selemias at ang paring si Zepanias na anak ni Maasiyas o panghilingin kay Jeremiah na idalangin kay Yahweh ang bansa. Verse 4, hindi pa nabibilanggo si Jeremiah ng panahong iyon kaya malaya pa siyang nakakausap ang mga tao. Verse 5, samantala lumabas na ng Ehipto ang hukbo ng Faraon upang tumuloy sa Juda nang mabalitan ito ng hukbo ng Babylonia na sumasalakay sa Jerusalem, iniwan muna nila ito upang harapin ang mga Ehipsyo. Verse 6, noon sinabi ni Yahweh kay Jeremiah. Verse 7, sabihin mo sa hari ng Juda na nagsugo sa iyo upang sumangguni sa akin ang hukbo ng Faraon na inaasahan mong darating upang tumulong sa inyo ay babalik sa Ehipto. Verse 8, at ang mga taga-Babylonia ay babalik muli nilang sasalakayin ang lungsod sa sakupin at susunugin. Verse 9, akong si Yahweh ay nagbabala sa iyo. Huwag mong dayain ang iyong sarili, huwag mong akalaing ligtas ka na sa mga Babylonia, tiyak na babalik sila. Verse 10, at kahit na matalo mo pa ang buong hukbo ng Babylonia, kahit walang matira sa kanila kundi ang mga sugatang nasa kanilang mga tulda, babangon ang mga ito at sasakupin nila ang lungsod at tuluyang susunugin. Ibinalanggo si Jeremiah. Verse 11, nang umatras ang mga taga-Babylonia upang harapin ang hukbo ng Faraon na sasaklolo sa Jerusalem. Verse 12, binalak ni Jeremiah na pumunta sa lupain ng Benjamin para kunin ang kanyang bahagi sa ari-arian ng kanyang sambahayan. Verse 13, ngunit pagsapit niya sa pintuan ng Benjamin, pinigil siya ng pinuno ng pintuan na si Ahijah, anak ni Selemias at apo ni Hananias, at sinabi, tumatakas ka upang kumampi sa mga taga-Babylonia, sabi sa kanya. Verse 14, sumagot si Jeremiah, hindi totoo ang bintang mo, hindi ako kumakampi sa kanila, subalit ayaw maniwala ni Ahijah. Dinakip niya si Jeremiah at dinala sa mga pinuno. Verse 15, galit na galit ang mga ito kay Jeremiah. Siya ginulpi saka ibinilanggo sa bahay ni Jonathan ang kalihim ng hari. Ang bahay niya ay ginawang bilangguan. Verse 16, kinulong si Jeremiah sa isang selda sa ilalim ng lupa at matagal na pinigil doon. Kinausap ni Zedekias si Jeremiah. Jeremiah chapter 37 verse 17. Isang araw, ipinatawag ni Haring Zedekias si Jeremiah at pagdating nito ay kanyang palihim na tinanong, may pahayag ka ba mula kay Yahweh? Sumagot si Jeremiah, mayroon, ikaw ay bibihagi ng hari ng Babylonia. Verse 18, pagkatapos ay itinanong pa ni Jeremiah, anong kasalanan ang nagawa ko sa iyo o sa iyong mga pinuno o sa mga taong bayan at ako'y iyong ipinabilanggo? Verse 19, nasaan ngayon ang iyong mga propeta na nagsabi sa iyo na hindi sasalakayin ng hari ng Babylonia ang bansang ito? Verse 20, kaya ngayon mahal na hari, isinasama kong pakinggan mo ang kahilingan ko, huwag na po ninyo akong ibalik sa bahay ni Jonathan na iyong kalihim, ako po'y tiyak na mamamatay doon. Verse 21, kaya iniutos ni Haring Zedekias na dalhin si Jeremiah sa himpilan ng mga bantay at dalhin siya roon ng isang pirasong tinapay araw-araw hanggang sa maubos ang lahat ng tinapay sa lungsod. Kaya sa himpilan ng mga bantay na natili si Jeremiah. Jeremiah chapter 38, si Jeremiah sa tuyong balon. Jeremiah chapter 38 verse 1, narinig ni Sephathias na anak ni Matan, ni Gedalias na anak ni Pashur, ni Jokal na anak naman ni Selemias, at ni Pashur, ko lang na lang guys banggitin buong family tree.
At ni Pashur na anak ni Malakiyas ang sinasabi ni Jeremiah sa mga tao. Verse 2, ganito ang narinig nilang sinabi ni Jeremiah. Sinabi ni Yahweh na mamamatay sa labanan o sa matinding gutom at sakit ang sinumang manatili sa lungsod na ito, ngunit ang labis at susuko sa mga taga-Babylonia ay hindi mamamatay bagkus ay maliligtas. Verse 3, ganito ang sabi ni Yahweh, ang lungsod na ito ay pababayaan kong masakop ng mga taga-Babylonia. Verse 4, kaya sinabi ng mga pinuno, mahal na hari, dapat ipapatay ang taong ito. Sa kasasalita niya ay natatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan. Hindi nakakatulong sa bayan ang taong iyan, nais pa niyang mapahamak tayong lahat. Verse 5, kaya sinabi ni Haring Zedekias, kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang nais ninyong, hindi ko kayo mapipigil. Gawin ninyo sa kanya ang nais ninyo, hindi ko kayo mapipigil. Verse 6, dinakip nila si Jeremiah at inihulog sa balon ni Malkiyas ang anak ng hari na nasa himpilan ng mga bantay. Hindi tubig kundi putik ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Verse 7, ang pangyayaring ito ay nabalitaan ni Ebed-Melech, isang Ethiopiang naglilingkod sa palasyo ng hari. Ang hari naman ay kasalukuyang nasa may pintuan ni Benjamin. Verse 8, pinuntahan ni Ebed-Melech ang hari at sinabi, mahal na hari, masama ang ginawa ng mga pinuno, inihulog nila sa balon si Jeremiah. Maaring mamatay siya sa gutom sapagkat wala ng pagkain sa lungsod. Verse 10, inutusan ng hari si Ebed-Melech na magsama ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremiah bago ito mamatay. Verse 11, isinama ni Ebed-Melech ang mga lalaki, kumuha sila ng mga lumang damit sa taguan at hinihulog kay Jeremiah sa pamamagitan ng lubid. Verse 12, sinabi ni Ebed-Melech kay Jeremiah, isapin po ninyo sa inyong kilikili ang mga lumang damit para hindi kayo masaktan ng lubid. Sumunod naman si Jeremiah. Verse 13, at hinila nila siya paitaas hanggang sa maiahon. Pagkatapos ay iniwan nila si Jeremiah sa himpilan ng mga bantay. Si Zedekias ay humingi ng payo kay Jeremiah. Jeremiah chapter 38 verse 14, ipinatawag ni Haring Zedekias si Jeremiah at kinausap sa 3 pintuan ng templo, may itatanong ako sa iyo at huwag kang maglilihim sa akin kahit ano, sabi ng hari. Verse 15, sumagot si Jeremiah, kung sabihin ko sa inyo ang katotohanan, ipapatay ninyo ako, at kung payuhan ko naman kayo, ayaw ninyong pakinggan. Verse 16, palihim na nangako kay Jeremiah si Haring Zedekias, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, na nagbibigay buhay sa atin. Ipinapangako kung hindi kita ipapatay at hindi rin kita ipagkakanulo sa mga taong ibig pumatay sa iyo. Verse 17, matapos marinig ang gayon, sinabi ni Jeremiah kay Zedekias, ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, kung kayo'y susuko sa mga pinuno ng hari ng Babylonia, maliligtas ang buhay ninyo at hindi nila susunugin ang lungsod. Kayo at ang inyong sambahayan ay mabubuhay. Verse 18, ngunit kung hindi kayo susuko, ibibigay sa taga-Babylonia ang lungsod na ito, susunugin nila ito at hindi kayo makakaligtas. Verse 19, sumagot si Haring Zedekias, natatakot ako sa mga Hudyong kumampi sa mga taga-Babylonia, baka ibigay ako sa kanila at ako'y pahirapan nila. Verse 20, hindi kayo ibibigay sa kanila, sabi ni Jeremiah, ipinapakiusap kung sundin ninyo ang salita ni Yahweh gaya ng pagkakasabi ko sa inyo, sa gayoy mapapabuti kayo at maliligtas. Verse 21, ipinaalam na sa akin ni Yahweh sa pamamagitan ng isang pangitain ang mangyayari kapag hindi kayo sumuko. Through pangitain pala guys. Akala ko talaga nakakausap niya si Father God. Verse 22. Ayan o, nakalagay sa 21. Ipinaalam na sa akin ni Yahweh sa pamamagitan ng isang pangitain ang mangyayari kapag hindi ito sumusuko. Verse 22. Nakita kong inilalabas ng mga pinunong taga-Babylonia ang lahat ng babaeng naiwan sa palasyo ng hari sa Juda. Pakinggan ninyo ang sinasabi nila, ang hari iniligaw ng
pinakamatalik niyang mga kaibigan, naniwala siya sa kanila at ngayong nakalubog sa putik ang kanyang mga paa, iniwan na siya ng mga kaibigan niya. Verse 23, pagkatapos ay sinabi ni Jeremias, bibihagi ng mga taga-Babylonia ang lahat ng babae at mga bata, pati ikaw ay hindi makakaligtas. Dadalhin kang bihag at susunugin ang lungsod na ito. Verse 24, sumagot si Sedekias, huwag mong ipagpaalam kahit kanino ang pag-uusap na ito at hindi na manganganib ang buhay mo. Verse 25, kung mabalitaan ng mga pinuno na kinausap kita, lalapitan kanila at itatanong kung ano ang pinag-usapan natin. Mangangako pa sila na hindi ka papatayin kung magtatapat ka. Verse 26, ngunit sabihin mong nakikiusap ka lang sa akin na huwag na kitang ipabalik sa bahay ni Jonathan upang doon mamatay. Verse 27, nagpunta nga kay Jeremias ang lahat ng pinuno at tinanong siya at sinabi naman niya sa kanila ang iniutos ng hari na kanyang isasagot. Wala silang magawa sapagkat walang nakarinig sa pag-uusap nila. Jeremiah chapter 38 verse 28. At nanatili si Jeremiah sa himpilan ng mga bantay hanggang sa masakop ang Jerusalem. So hanggang dito na lang guys. Nung araw po, gira-gira talaga yan. Mula pa nung dalhin sila sa lupang pangako. Diba nga, una nilang ginira yung mga nakatira doon. Tapos ngayon naman, sila naman ngayon ang bibihagi ng Babylonia. Pero sabi ko nga sa inyo guys, history na ito. Alam ko hindi na niya ibibigay sa mga kalaban ang bansang Israel. 'Di ba nangako na siya na hindi na niya kumbaga sa maliligtas na ang mga taga-Israel. Kaya nga hindi ko nga alam kung bakit may pa rin ngayon may gulo pa rin. Kasi hindi nag-uulit si Father God ng diba, ng parusa. Yung flooding, tama na yung flooding. Hindi na niya tayo papatayin through flooding. Kasi ang pinag-uusapan dito guys, mundo Pagka halimbawa magparusa si Father God, buong mundo. So, yung flooding tapos na yan, diba? Nakaligtas na sila Noah. Tapos ito namang gira. Simula kasi nung dalhin sila ni Moses sa lupang pangako, may na sila, may pinapaalis na silang mga nanirahan doon. So, parang na yun guys, parang gira na rin yun. Tapos, siguro naman sa generation natin ngayon, tapos na yung gira-gira. Hindi na magpapurusa si Father God ng gira. Bye everyone, God bless.